Nabuwag na ang barikada ng mga residente sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Pwede nang pumasok sa lugar ang Google Corporation para sa exploratory mining. Meron ng panawagan ang ilang mambabatas para imbestigahan ang issue. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin si JB Garganesa, ang National Coordinator ng Alyansa Tigil Mina. Magandang gabi po at welcome sa Politico Night. Magandang gabi, Sir Dexter. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay natin. Sir JB, bakit nananawagan kayo ng on-site investigation ng Commission on Human Rights sa pagdismantle doon sa barricade sa Dupax del Norte? Opo, Sir Dexter, kasi po sa report at sa mga nakita naming video documentation, naging marahas po yung pag-disperse doon sa barikada. May tulakan, merong doon sa pag-aresto sa pito, at may mga nasaktan po at may dalawang nahimatay pa. So sa palagay namin, sobra, medyo labis yung puwersa o force na ginamit para iserve yung order ng korte na papasukin yung mining company. Na sa aming palagay, ito ay nangangailangan ng investigasyon ng Commission on Human Rights doon sa naging behavior ng kapulisan para isilbi yung court order. Batay doon sa kalatas na inalabas ng inyong grupo, sabi niyo walang genuine consultation na nangyari. Pero meron ng court order yung mining company para doon sa pagsasagawa ng exploratory mining. Saan po kaya nagkulang sa proseso? Palagay ko po yung malaking pagkukulang dito, may halo po kasing panlilin lang yung Vogel Corporation. Noon po kasing sila ay humingi ng meeting sa mga barangay, noon pa mga 2023, hindi nila sinabi yung kabuuan noong application at noong lahat ng kanilang mga lugar na ina-applyan, tsaka ano yung kanilang mga gagawin. So dahil kulang po yung impormasyon na binigay nila sa mga barangay at hindi nila ipaniliwanag lahat, akala ng mga tao pumipirma lang sila sa isang attendance sheet. At tapos bahagi ng kakulangan at panlilin lang ng Wogel, yun ang isinumite sa DNR, National MGB, at sinabi na meron ng konsultasyon na nangyari at meron ng pagpayag. Pero ito pong mga September, mula po Agosto hanggang September last year, sunod-sunod pong naglabas ng barangay resolutions yung 4 na barangay na covered ng application. At lahat po yung barangay na yon nire-reject at ino-oppose po yung pagpasok ng Wogel. In fact, bukod doon sa barangay resolution na tumututol, meron pang ibang sulat yung mga barangay na ayaw nilang makipag-usap na sa Wogel, at meron po mga petisyon sa DNR hanggang sa Office of the President na hinihiling na huwag ipagpatuloy itong exploration permit na ito. So, yun po palagay namin ang hindi nabigyan ng sapat na pansin ng korte. Kaya, Sir Dexter, isang mabigat dito, may paglabag kasi yung Wogel. Oo, Kahit doon sa permit, may mga pinutok po silang puno at pinasok na lugar na private property. At malinaw po, pagkakaalam ko, hindi ko po nakita yung actual na exploration permit ng Wogel. Pero sa dami ng nakita ko ng mining contracts at exploration permit, may mga condition po dyan, including kailangang malinaw ano ang kompensasyon ng mga surface rights owners. May mga pribado pong tituladong lupa dyan na pinasok, nagputol ng puno, at may mga nasirang kalsada dahil yung mga makinarya nila pumasok. Doon po talaga nag-ipon yung galit at pangamba ng mga tao diyan sa Dupax del Norte. ang ginigiit po ng kumpanya ay nasa exploration stage pa lang naman sila. Anong masasabi niyo po dito? Pero ganun pa rin po yun, no? Sa exploration stage po kasi, yung kabuang 3,100 hektarya ay maaari ng pasukin ng Vogel Corporation. Bukod doon, medyo magbubutas na sila niyan. Ang exploration po kasi talagang pupunta sila, depende po kung ilang holes yung inapprove sa kanila, pero kung ganun kalaki 3,000 hektarya, hindi mo bababa sa daang-daang
mga holes ang ididrill niyan. Ang isang hole po, one square meter po, isang kwadrado metro ang isang hole na kanilang ididrill, tapos hundreds of meters ang lalim niyan. Isipin lang po, para po magawa iyon, talaga pong papasok yung makinarya sa malaking lugar, may permanent disturbance ng lupa, marami pong puno ang ipuputol, at may mga farm roads at saka mga home residential farmlands ang permanenteng sira. Doon po nagkaroon ng, palagay ko, alitan dahil hindi nga po malinaw na ibinigay at ipinaliwanag ng Vogel saan ba mangyayari ito, kailan ba ito, ilan, at saka ano yung pamamaraan para maging maayos yung exploration. Doon po palagay ko hindi naging buo yung impormasyon, at kaya lahat ng barangay officials na naipit ngayon, including the Sangguniang Panlalawigan, ay pinapatigil yung operation dahil kulang sa impormasyon, kulang sa linaw kung gaano pa talaga kalawak yung exploratory activities. Pero bago po sila makakuha ng permit sa MGB, hindi po ba dadaan sila doon sa Sangguniang Bayan ng Dupax del Norte kung saan mag-release ng mga kailangang dokumento na siyang requirement doon sa paghingi nila ng permit sa MGB? Tama po. In fact, nung nire-review namin yung mga timeline of events nito nakaraang taon, no, nung panahon pa po ni Mayor Tim Cayton, na siya ngayong congressman ng Lone District ng Nueva Vizcaya, siya po ang isa sa key leader na nag-facilitate ng mga meetings. Sa totoo naman po, naglabas po ng certification yung Sangguniang Bayan na nag-apply itong Vogel. Ngayon lang po, meron po mga hinihingi sa kanilang dokumento na hindi naibigay ng gusto at sinabi, ikonsulta niyo yung mga barangay. Nagkaroon po ng mga meeting sa barangay. Alam ko po, mga ilang buwan din yon. Kaya lang, hindi naman po yung consultation na paliwanag at itatanong gusto nyo ba or hindi. Sa amin pong pagkakaalam, hindi po ganon yung naging takbo ng mga pulong sa barangay. Okay. Yun nga po, bukod sa kulang yung impormasyon, hindi man humingi ng pagpayag, pinapirma sa akala ng mga tao ay attendance sheet. At minsan nga po, itinago pa na kayang pinipirmahan nyo ay ayuda. Dahil may bagyo dumaan noong November dyan sa lugar na yan, si Typhoon Tino at si Typhoon Uwan. So, meron po mga nagbigay at hindi natin mamaliitin yung binigay na tulong. Pero akala ng mga tao, ayuda ito at pinapirma sila. Pero yun pala, naging bahagi na yon ng mga isinabmit na requirement sa MGB na hindi naman po totoong konsultasyon. Okay. Medyo nasa hot seat po ngayon itong si DNR Secretary Rafael Lotilla. Kumusta po para sa inyo ang kanyang performance? Ay, dismayado po kami. Hindi po yan nakikipag-usap sa mga komunidad at mga environmental groups. Mula po nung naupo siya, ilang beses kaming sumulat, nagpaabot, nagparamdam sa mga USEC at mga ilang opisyal, kahit na nga sa mga Congress members ng Kongreso, na baka gusto niya makipag-usap sa iba't ibang environmental groups tulad ng nasa climate justice, nasa dirty energy, kami na nasa mining, kahit po yung reclamation issue. At ilang beses po kaming nagparamdam na gusto namin makipag-usap para mailatag. Saan ba tayo pwede magtulungan? Saan tayo maaring mag-usap? At saan tayo pwedeng maaring magdebate pero mahalaga na mag-usap. Never po yan kumarap sa aming environment. Kaya kami po ay dismayado, at kung totoo man yung balita na siya ay mapapalitan, palagay ko po matagal na dapat siyang pinalitan. Pero maugong na papalit sa kanya ay ang siyang nangangasiwa din sa MGB na isang USEC. Ano po ang... Well, in the first place, si USEC mas naniniwala po ako na mas mainam na isang tagaloob ang maging DNR Secretary. On one hand, alam niya yung mga batas, alam niya yung mga guidelines, alam niya yung mandato. Maaari lang na hindi kami magkapareho ng pananaw tungkol sa issue ng pagmimina,
Pero ang mahalaga, dapat may kabukasan at dapat merong kahandaan na humarap, magdebate at mag-find ng solutions. Ayun. Si Popo Lotilla po kasi nung sa DOE siya, meron na siyang bahid na mas pabor niya ang mga malalaking korporasyon. At dinala niya yun dito sa DNR. Palagay ko po, kailangan ng isang DNR secretary, yung mga kalibre ni Gina Lopez noon, na hindi matatakot sa yaman at kapangyarihan ng politiko, pero paninindigan talaga yung pangangalaga sa kalikasan. Well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong JB Garganesa ng Alyansa Tigil Mina. Magandang gabi. Maraming salamat din po. Magandang gabi.